Purihin ng Panginoon. Dito po tayo ngayon sa Paradise Site sa may Marala, dito sa Balot, Tondo, Manila. Narito po tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay kinukuha natin sa Biblia. Gaya nito, meron tayong hawak na Biblia upang tayo po'y matuto. Ano po, kahit na mga bata po yung kasama natin sa ngayon, sabi nga, bata man, may kaluluwa din yan, kaibigan. Yan. Yan. Pero bago tayo pumasok sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay atin muna hingin ang tulong ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa libro ng Isaias, sa chapter 53, ito pong kasulatan na ito, itong Isaias chapter 53, buong chapter ito, 53, 1 to 12, Tatay August. Kaya 53, simulan mo po sa 1 hanggang 12. Medyo mahaba. Yung bali, tayo nag-aaral. Ito po ay hula. Inihula ni Propeta Isaias tungkol kay Jesus, ang kamatayan ni Jesus. Ito po yung inula sa kanya. Ano po, at itong libro ng Isaias, ang sabi, tingnan natin dito sa isang sa pabalat niya, meron kasi nakasulat dito, sabi niya, ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na nanirahan sa Jerusalem noong uling bahagi ng ikawatlong siglo. Uling bahagi ng ikawalang siglo, BC. Yan, ito po pala'y nangyari noong uling bahagi ng ikawalong siglo. Itong sulat ni Propeta Isaias. Kaya ang tagabasa po natin ay walang iba kundi si Tatay August. Kung inyo mapapansin siya, ako nakasalamin para makabasa ako, makakita. Pero siya sa edad niyang 80. 82. 82 ako sa August 8. Wala pa siyang salamin. Hindi siya nagsasalamin, nagbabasa pa siya. Samantalang ako, kailan magbasa ako, nakasalamin ako. Kasi pag wala yung salamin, hindi ko na masyadong makita yung letra. Kaya biyaya ng Diyos siya. O tayo, August, nakita mo na? Opo. Isaiah 53 ha? Hanggang Chapter 1 hanggang 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang nakasulat na yan, lahat yan nakahula kay Jesus. Tungkol sa kanyang pagpapasakit sa ibabaw ng krus. Ano po? Kaya siya po tagabasa natin, ako lang ang tagaturo ng chapter and verse. Si Tatay August. Okay? Once again, ito po yung kasama natin. Jaran. Yan. Pasay na po. Sandali lang, Tatay August. Ibasa po. Sumagot ang mga tao, sino ang naniniwala sa binabalita namin ito? Kanino mo pinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh, nagmatulad ay isang halaman ang kanyang lingkod. Walang ugat na nagtanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahan makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Sinamak siya ng mga tao at itinakwil. Magdanas siya ng habdi at hirap
walang man lang pumansin sa kanya. Binabaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay nga inalis siya ng ating mga kahinan. Pinagaling siya ng ating mga karamdaman. Subalit, nakala natin iyo parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa hirap ng danas niya at sa mga ampas ang kanyang tinanggap. Tayo lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanyang tayo ng lakad. Ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ay dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupa, nakadakdang patayin, parang kaldirong hindi tumututol kahit sa kupitan. At hindi umiibit kahit kaunti man. Nang siya'y huliin at atulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y nilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, nabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing sumusunod sa kanya. At sa pamamagitan niya, may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niya, hindi mawala ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod ay lubos kong kinalulugdan. Siya ay tatanggap ng parusa ng marami. Sa alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya aking parangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob siyang binigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at dinalangin sila na patawarin. Amen. So maliwanag po yun, ano? Yung haba ng talata na yan, actually maiksi lang, hanggang 12 lang. Kanya lang, dinidetail niya yan, yung tungkol kay Jesus. Ano po? Yan po yung hula. Ngayon, pupunta tayo kay Pedro. Dito sa tignan nyo po sa panahon ni San Pedro, Tatay Ogos, unang Pedro, chapter 2, basahin po natin mula sa 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ito pong sinulat ni San Pedro ay inango niya rin po doon sa binasa kanina sa Isaiah 53. Mula sa 1 hanggang 12. Tingnan nyo po yung pagtuturo ni Apostol Pedro.
yung mga apostol noon, sila po'y bumabasa din naman ng Biblia. Kung sila'y apostol, sila po ay may karapatang magpaliwanag sa mga sulat. Kasi apostol sila eh. Gaya ni San Pedro. No po. Ang tinutukoy lang po dito, yung kamatayan ni Jesus, lalo na sa panahon ngayon, o sa susunod naman, ipagdiriwang na nila yung mahal na araw. O, unang Pedro, chapter 2, mula sa 18 hanggang 25, tatayo ko ang babasahin mo. Ang Sige, basa na po tayo, boss. mga alipin, magpasako kayo sa inyong mga amo at igalang niyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapurpuri ang nagtitiis, nagparusa kahit walang kasalanan. Bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, may pagmamalaki ba ang magtitiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo sa hirap sa kabilang ng paggawa nyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis, ang hirap ng bahagi ng pagtawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng sa inyo isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumagawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuin, hindi siya gumanti at insulto. Nang siya'y kahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat ng Diyos na makatarungan kung humatol. Ang kanyang pagkamatay sa krus, linisan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad sa mga tupang ligaw, ngunit ngayon kayo anumbalik upang sumunod sa pastol at tagapag-alaga iyong mga kaluluwa. Amen. Napakaganda na po. Kumbaga sa panahon ni Pedro, inulit niya lang po yan. Yung nakasulat doon sa Isaiah 53, yan din po kinuha ni Pedro. Sa panahon naman ng bagong tipan. Kaya dito po, yung kasalanan natin, tandaan nyo, kasalanan natin, kinuha ng Diyos, nilagay kay Jesus. Kasi kung tayo lang po ang tutubos ng kasalanan natin, wala tayong kakayahan para tubusin ang kasalanan natin. Kaya nga pinadala niya si Jesus. Anong layunin? Ang sabi ni Jesus, upang tubdin ang iyong kalooban ayon sa nakasulat sa akin. Hebreo chapter 10. Tingnan niyo po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya naparito kung kanino. Naparito siya upang sundin ang kanyang ama. Hebreo chapter 10. Simulan mo pong basa, Tatay Ogos. Medyo mahaba, talagang gano'n, nag-aaral tayo.
Hebreo chapter 10. Then, Simulan mo sa 2. 3, 4, 5 hanggang 10. Yan. Mababa na naman. Ganado po si Tatay Yogos na magbasa. Kaya sinasabi ko ako may salamin para magbasa. Siya walang... kantin. Oh, Hebreo 10, simulan mo po sa 2 hanggang 10. Pabuli-buli ganyan. Magandang kalaki. Siya po tagabasa natin. Ayun. Kung napatawad na nga ang mga malapit sa Diyos sa pamagitan ng ganon mga handog, wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na silang kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang mga nagpapagunita sa mga tao sa kanilang mga kasalanan taon-taon. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi na makakabawi ang mga kasalanan. Dahil diyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos ang mga pag-aalay, pati mga handog at mga hayop na handang susunugin. Hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawin ang kasalanan. Kaya inaanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at ang handog ng hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y nahandog ayon sa kautusan. Sa kanya dinugtong, ako narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ang Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesus Kristo sa pamagitan ng minsanan na paghahandog sa kanyang sarili at iyon sapat na. Amen. Napakaganda. Sapat na. Alam niyo po, pag sapat na, yung balalagyan, pag puno na yung lalagyan, tama na. Ganyan po ang ginawa ni Jesus. Tayo dapat ang parusahan, sa totoo lang tayo. So ginawa ng Diyos, naglahad siya ng katawan para sa kanyang anak si Jesus. Upang siyang maging handog. Bagamat ang mga tao noon naghahandog po ayon sa palatuntunan o kautusan. Subalit, hindi na po ginusto ng Diyos yun. Kaya pinalitan na po ng bagong handog. Ano yun? Yung handog ni Jesus. Once and for all, tama na po yun. Hindi na kailangan magpakahirap pa tayo, kaibigan. Ang tanging gagawin na lang natin ay sundin natin ang sinabi ni Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Isang talata lang. Mateo 4:17, Tatay Yogos. Ito na lang ang dapat nating gawin.
Ginawa na ni Jesus yung pagpapahirap sa kanyang katawan alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya hindi na po dapat tinuhulit pa yan, kaibigan. Hindi na po kailangan tayo magsakripisyo. Hindi na dapat tayo magpahirap ng ating katawan. Nagagaya ng ginagawa nila taon-taon na lamang. Nakikita natin sa kalsada. Pinitensya dito, pinitensya doon. Pagkatapos ng pinitensya, anong ginagawa? Babalik uli sa kasalanan. Parang niloloko po ang kanilang sarili. Hindi ganon ang gusto ng Diyos. Ginawa ni Jesus, wag na natin tularan yon. Walang kwenta po yan. Paulit-ulit yung mga gawin niyan, kaibigan. Hindi po kinikilala ng Diyos ang gagawin ninyo. Tandaan po ninyo yan. Hindi kilalanin ng Diyos ang gagawin ninyo. Unless sundin ninyo mismo ang ating Panginoong Yesus. Ito ngayon ang babasahin ni Tatay Ogos. Mateo 4:17. Sige po. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niya, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Amen. Paano po kayo pag-aharian ng Diyos? Ayun. Mismong sa Panginoon nagsabi, magsisi at talikuran ng iyong kasalanan. Ang masasabi natin halimbawa dyan si Magdalena. Nahuli po si Magdalena, nagbebenta ng haliw. Isa po siyang patutot, isa siyang hostess, isa siyang bahala na kayo. Inulis siya, dinala kaya, sabi nila kaya, ito, Panginoon, nakita namin ito, nagbebenta ng haliw ito. Yumuko si Jesus at ang sabi niya, yung walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato kay Magdalena. Ilang minuto, tumingala na po si Jesus. Ang sabi niya, nasaan na? Yung nagreklamo sa iyo. Ang sabi ni Magdalena, wala na po, umalis sila eh. Ang sabi naman niya, ako man hindi kita hatulan. Umuwi ka na Magdalena at huwag ka na magkasala. Ibig sabihin, pinatawad ka na, huwag ka nang babalik. Hindi mo na dapat balikan pa yung trabaho mo. Kagaya ni Magdalena na isang hostess. Sapat na po yun. Ginawa na ni Jesus ang lahat sa ibabaw ng cross. Ano pang kailangan natin gawin? Wala na. Kundi magsisi, talikuran ng ating kasalanan upang sa ganon pagarian tayo ng Diyos. Sapagkat hanggat hindi po tayo nagsisisi, tandaan mo kaibigan, hindi ka paghaharian ng Diyos. Yan ang nakasulat eh. Ayon sa salita ni Jesus Christ. Kaya dapat sa atin, kumbaga parang ganito, sabi niya, ginawa ko na lahat ha. Ako na yung inaandog. Ako na yung pinatay. Ako na yung nabuhay na muguli. Wala na kayong dapat gawin kundi magsisila kayo at talikuran na inyong kasalanan. Sapat na yun. Mahirap bang gawin yung kaibigan? O sadyang hindi nyo lang kayang isuko ang buhay ninyo kay Jesus? Kasi kung sisuko yung buhay nyo kay Jesus, di sundin nyo siya. Sabi niya, sapat na yung ginawa ko eh. Baka hindi pa kayo naniniwala. Bahala kayo. Buhay nyo yan eh. Kanya-kanya tayo ng buhay. Ika nga. Pero ako, sundin ko na lang si Jesus. Nung panahon na natuto ko sa Biblia, nung marinig ko yan, sabi ko, susundin ko. Bakit? Ginamit ko yung isip ko eh. Ginamit ko. Bakit? Si Jesus yata yan. Ano sabi ni Jesus? Hindi ka makakarating sa langit kundi sa pamamagitan ko. Paano yan? Hindi mo isusuko, hindi ka makakarating ng langit. Hindi mo na makita ang langit, hindi mo pa mapasok. Akala nyo pa pag tumingala kayo, langit na yan? Hindi! Yung kinalalagyan ng Diyos, hindi natin nabot ng mata natin, kaibigan. Hindi natin makikita unless na mamamatay na po tayo.
Bakit? Spiritual po yun eh. Kaya sana meron kayong natutunan kaibigan, ano? Simple lang ang Biblia. Hindi po niya gustong maghirap pa tayo. Yung sinusugat yung katawan, huwag nyo na sugatin. Bawal nga sa Biblia ang pagsugat-sugat ng katawan eh. Ipinagutos yan, bawal yan kaibigan. Kaya huwag nyo nang gagawin. Ang gawin nyo na lang, sundin na lang natin pare-pareho ang ating Panginoong Yesus. Sige po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Once again, baka sabihin nyo, lahat ay kasama. Taran-taran, taran-taran, yan, yan, yan. Ito si brother, buti bumaba siya at nakita natin. Ay, nakasama pala natin. Yan. Brother, kaway-kaway brother. Yan. Ano po yung asawa niya, si Sister Aurora. Paano po? Sana meron kayo natutunan, ano? Bago tayo tuluyan magtapos, magpasalamat sa Diyos, tayo muna ihawit sa Diyos. Ang awitin natin, Diyos ay pag-ibig. Okay? Ano po ito? Na Barangay 128, Zone 10, District 1, Balutondo, Manila. Kung tawagin po nila ito ay Smoky Mountain o permanent housing. Dito po sa may Balot, Tondo, Manila. Sige po, ano? God bless us all po.